Hindi ko alam kung bakit pero pagmulat ko pa lang ng mata, ramdam ko na ang pagod. Yung tipong kahit nakahiga ka pa, parang may mabigat na kumukulong pakiramdam sa dibdib. Hindi dahil kulang sa tulog, kundi dahil kulang sa pahinga. Magkaiba pala yun. At ngayong araw, magkaiba sila, pero pareho kong dala. Habang nagbibihis, hindi tumalab ang routine na nagbibigay sana ng lakas sa akin. Parehong uniform, parehong makeup, parehong buhol sa buhok. Pero iba ang araw. Minsan pala, may mga umagang hindi nagbibigay ng simula, kundi paalala na pagod ka na. Paglabas ko sa apartment, sumalubong agad ang init ng madaling araw. Ganitong oras pa lang, pero parang hininga ng disyerto ang humahaplo sa balat ko. Tumingin ako sa paligid. Mga taong naglalakad, nagmamadali, parang may hinahabol na hindi ko alam kung trabaho o buhay. Pagpasok ko sa bus, napuno agad ang pandinig ko ng halo-halong wika. Arabic, English, Hindi, Tagalog. Pero kahit maingay, parang malayo lahat. Minsan pala, kahit nasa gitna ka ng maraming tao, pwede ka pa rin makaramdam ng malalim na lungkot. Hindi yung nakakaiyak na lungkot, kundi yung mas tahimik, mas mabigat, mas nakakapagod. Pagdating sa opisina, hindi pa man ako nakaupo, sunod-sunod na agad ang emails. Urgent, ESAP, kindly revise. Parang paulit-ulit na tunog ng orasan na hindi natutulog. Sana kaya ring magpahinga ng inbox. Morning, Mira, sabi ni Miss Lina. Pero hindi ko napigilan yung bahagyang pagbitaw ng buntong hininga ko. You okay? Tanong niya. Yes po, just a little tired. Sagot ko, pilit na may ngiti. Hindi ko alam kung naniwala siya pero wala na rin siyang sinabi. Sa corporate world, bihira ang may oras para sa pagod. Mas madalas, laway at lakas ang puhunan. Habang gumagawa ako ng report, napansin kong nagkamali ako ng formatting. Maliit lang sana pero sa araw na pagod ang utak mo, parang avalanche ng stress. Not We need this to address again. this now. The Bulong ko data sa shows sarili a ko. critical pattern. Tinawag ako ni Miss Lina. Take a look at these Mira, projections for Q3. this field I here think we need needs to adjust our rechecking. strategy here. Opo, ma'am. Simple lang dapat, pero sa puso ko parang may kumikirot. Hindi dahil sa correction, sanay na ako doon. Kundi dahil pagpagod ka, kahit gaano kaliit, kaya kang sirain ng kahit anong sablay. Huminga ako. 1, 2, 3. Kaya mo pa, Mira. Pagdating ng lunch, nagpunta ako sa pantry. Tahimik doon, isa lang ang kumukulo ang tubig sa kettle. Umupo ako sa sulok na mesa, kinuhang pagkain ko. Pero wala akong gana. Nakatitig lang ako sa adobong bigay ni Amina kagabi. Minsan pala, hindi gutom ang problema, kung hindi yung bigat sa dibdib na kumakain ng lakas mo. Tumawag si Papa nung oras na yon. Anak, kumain ka ha. Huwag mong tinitiis ang pagod. Okay lang po, Ama. Okay lang po ako. Pero hindi ko masabi ang totoo. Ayokong mag-alala sila. Ayokong maramdaman nilang bigat ng araw ko. Pagkaputol ng tawag, napapikit ako. Sandali lang. Isang iglap na pahinga. Pero hindi napigilan ng mata ko ang pag-init. Ayoko sana umiyak. Ayoko. Pero minsan, kapag pagod ka, kahit pumikit ka lang, lumalabas ang lahat ng nilunok mo buong linggo. Isang patak lang. Mabilis kong pinunasan. Hindi pwedeng makita nila. Hindi pwedeng malaman. Sa pantry ng opisina, hindi dapat umiiyak ang isang OFW. Dito, dapat matatag ka. Pero, tao rin ako. At ngayong araw, pagod talaga ako. Pagbalik ko sa desk, parang mas bumigat ang katawan ko. Yung tipong gusto mo lang umupo, huminga, at wala mo nang isipin. Pero hindi pwede. Hindi dito.
Habang pumapatak ang oras, parang mas dumarami ang ginagawa ko. Hindi naman talaga, pero pagpagod ka, kahit normal na task, parang bundok na kailangan akyatin. Sometimes, you don't break because you're weak. You break because you've been strong for too long. Pagsakay ko sa bus pa uwi, hindi ko na binilang kung ilang tao ang dumadaan. Nakatitig lang ako sa bintana. Yung ilaw ng lungsod, lumalabo. Hindi dahil malabo ang salamin, kundi dahil malabo na ang mata ko sa pagod. Namiss ko bigla ang bahay namin. Yung amoy ng lupa pagkatapos umulan. Yung kakain ka ng merienda habang nagkukulitan ng pamilya mo. Yung simpleng kumusta ka na hindi dahil kailangan, kundi dahil mahal ka. Dito, iba ang tanong. Done with the task? Can you finish this? Are you available? Iba ang mundo rito. Pagdating sa apartment, nagbubukas na ng ilaw sina Amina at Farah. You okay? Tanong ni Farah. Agad napansin ang mukha ko. Pagod lang. Sagot ko, mahina. Lumapit si Amina at inabot ang plato. I made this Eat for with you. us. Umupo ako sa tabi nila. Hindi ko masabi ang buong kwento, pero ramdam nila. Minsan, pala, hindi kailangan ng paliwanag para maintindihan nila ang bigat mo. Sapat na ang tingin. Sapat na ang katahimikan. At doon, kahit paano, humupa ang bigat. Pagpasok ko sa banyo, hinayaan ko lang ang tubig tumulo sa ulo ko. Mainit. Mabigat. Pero parang siyang yakap na hindi ko alam na kailangan ko. Tahimik lang ako. Walang iniisip. Walang kailangang sagutin, walang kailangang ayusin. At doon, hindi ko na kinailangang pigilan. Umiyak ako, hindi malakas, hindi humihikbi. Iba yung iyak na yon. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil matagal ko nang kinikimkim ang pagod. Pagkatapos maligo, umupo ako sa kama. Hindi pa ako handang matulog. May kulang. Tinakpan ko ang mukha ko at bumulong ng panalangin. Lord, hindi ako humihingi ng malaking bagay. Konting lakas lang. Konting tibay. Konting liwanag. Hindi ko alam kung maririnig niya agad. Pero sa gabing yun, sapat na nasabi ko. At doon, parang may umayos na kaunti sa loob ko. Hindi lumuwag lahat. Hindi umangat agad ng pakiramdam. Pero may unti-unting gumaan. Minsan pala, sapat na aminin mo sa sarili mo na pagod ka. Humiga ako, nakatitig sa kisame. Sa labas, rinig ko ang mahinang ingay ng lungsod. Busina, footsteps, pawa ng mga taong galing sa trabaho. At sa loob ng kwarto, maririnig mo ang mga hinga naming tatlong OFW, tatlong pagod, tatlong lumalaban. Bukas ulit, bulong ko sa sarili ko. Hindi bilang reklamo, kundi bilang pangako sa sarili na kahit pagod ako, magpapatuloy pa rin ako. Kinabukasan, pagbangon ko, hindi ako malakas. Pero hindi na rin ako wasak. May natira pa ring bigat, pero may konting lakas kung saan. Minsan pala, kailangan mo munang mabasag para mas makilala mo ang sarili mo. Habang nag-aayos ng buhok, tumingin ako sa salamin. Pagod, pero buo. I'm here Malungkot, to help you. pero But you lumalaban. need to trust me. At doon ko na-realize, hindi lang pala trabaho ang sinusubukan mo bawat araw, pati puso mo. Habang binubuksan ko ang pintuan ng apartment, huminga ako ng malalim. Lord, samahan mo po ako. Simple, tahimik, pero totoo.
Kasi ngayong araw, hindi ako lalabas bilang taong malakas. Lalabas ako bilang taong pagod, malungkot, pero may panalangin. At minsan, iyon ang mas matinding lakas.